Adjara, isang autonomous region sa southwest ng Georgia na parang pinaghalo-halong Baguio, Batangas at Istanbul. Di mo alam kung magpapakasal ka sa bundok, maliligo sa dagat o magdadasal sa moske. Sa isang banda mayroong Black Sea, parang dagat sa Nasugbu. Sa kabilang banda naman may Lesser Caucasus Mountain, parang Sagada pero mas sosyal. At sa gitna ang lungsod ng Batumi, parang BGC na may Ferris wheel sa tabi ng dagat, pang postcard. Pero di lang yan puro beach at tanawin. Sa likod ng ganda nito may lalim itong kasaysayan. Lalim na sinisid mula sa panahon ng mga Ottomans. Sila'y mga Muslim pero Georgian. Parang adobo na may curry na hindi mo akalaing suwak pala. Tito John's TV. Noong 1600s pumasok ang mga Ottoman o mga lolo't lola ng mga modernong Turks at sinama nila ang Islam. Di lang nila sinama, inangkin na nila. May kasama pang moske, madrasa at mga Islamic na tradisyon. Yung iba sa mga taga-Adjara kusang loob at yung iba parang napilitan lang. Pero ang ending nadala pa rin ang kultura. Parang TikTok trend na di mo na alam paano nagsimula. Kaya hanggang ngayon kahit na bumalik na sa Christian majority ang Georgia, may mga Muslim communities pa rin sa Adjara na matibay pa sa lumang sofa ng lola mo. Lalo na sa mga barangay sa bundok. Tahimik pero buhay na buhay ang Islam. May halal food pa rin at syempre may Eid celebrations. Pero hindi puro saya ang kwento. Dumaan din sila sa madilim na yugto. Noong Soviet era abay binuwag ang mga moske, binaklas ang mga minaret at bawal ang reliyon. Para kang sinabi ang bawal mag-ulam, puro kanin lang, ang sakit sa puso. Pero teka, hindi tayo papayag na puro lungkot kasi ngayon bumabangon ulit ang Islamic heritage ng Adjara. Merong restoration projects, may tulong galing sa mga Turkish foundations at may mga bagong moske na parang bagong gupit, fresh na fresh. At kung naghanap ka ng bidas dokumentaryong ito, kilalanin mo ang Gorgomi Mosque. Ito ang pinakamalaking wooden mosque sa buong Georgia. Hindi man marble o gold-plated pero punong-puno ng kulay at kultura. Sa Adjara, pwede kang mag-swimming sa Black Sea sa umaga, tapos mag-hiking sa Caucasus Mountains bago magmerenda. Parang nagburakay ka, tapos biglang na-teleport sa Mount Pulag. Literal na nature buffet. Sa bulbundukin ng Adjara may mga village na parang lumabas sa Korean novelang historical, mga bahay kahoy, moske na gawa rin sa kahoy. At bago pa magka-LRT sa atin, may train na silang kuryente sa Batumi. Papuntang Tbilisi nung panahon ng Soviet, parang Soviet Union meets PNR pero mas sosyal. Tahimik, mapayapa pero ramdam mo ang pananampalataya. Tulad ng mga lolo't lola natin na tahimik lang pero matibay sa paniniwala. Ngayon kahit may malls at kapehan na sa Batumi, hindi pa rin nawawala ang Islam sa mga kabundukan. May mga informal classes, may mga batang natututo pa rin ng Quran, at may cultural exchange pa rin kasama ang Turkey. Hindi lang ito kwento ng reliyon, kundi kwento ng katatagan. Kaya kung mapupunta ka ng Georgia, wag puro picture sa dagat. Silipin mo rin ang mga mosque sa bundok. Dahil sa Adjara, ang Islam ay hindi lang reliyon. Isa itong tahimik at testamento ng paniniwala na kahit ilang siglo na ang lumipas, parang si Enrile, buhay na buhay pa rin. Heto ang Tito John's TV, ang inyong tour guide sa mga lugar na weird, wild, malulupet at huwag kalimutang mag-subscribe. Shout out kina Rowell ng Poland, Nelson Barreno Vlog ng Riyadh, Saudi, Victor Lazarata ng Abu Dhabi, Joseph Yumol, Ardin Maido Minalang ng Maguindanao, Ray Lopez sa South Korea, Dan Rivera, Carlos Mandibel ng Taguig City, Cecilia Gonzalez ng Binyan, Roy Vincent Catalino ng Hilongos Leyte, Patrick Villegas, DJ Durin, Jason Lichage ng Norsagaray, Bulacan at Marilag QC, Ivy Sheila Soriano from Salay, Nolito Gurango at sa mga gwapong tracking ng Alabat, Quezon, Pia de la Cruz ng Aklan, Noel Padohinog ng Aklan, at kay Martes Baldonado at sa anak niyang si Kayla Diaz.
Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.